4 na taon nang nangangaliwa ang asawa ko. Pinayuhan ako ng nanay ko na magpanggap na walang alam. Sinunod ko siya at nagtiis ako hanggang sa manganak ang kabit niya. 1 buwan ang lumipas bago ko napagtanto kung gaano katalino ang diskarte niya. Mainit at maalinsangan ang katapusan ng linggo sa Maynila, dala ang bigat ng pagod at pagkasawa. Dagsaan ang mga tao sa mga magagarang mall para magpalamig sa aircon at takasan ang nakakapasong init. Sumabay ako sa agos ng tao, ngunit hindi para bigyan ang sarili ko ng kahit katiting na kaligayahan. Matagal na panahon na rin nang huli kong bigyan ng luho ang aking sarili, tulad ng bagong damit o mamahaling lipstick. Pumunta ako rito na may mabigat na puso para bilhan si Rafael, ang asawa ko, ng bagong polo shirt. Madalas siyang magreklamo kamakailan tungkol sa bigat ng trabaho at sunod-sunod na pakikipagkita sa mga kliyente na nangangailangan sa kanya na laging maging presentable. Kahit na nanlalamig na ang puso ko matapos ang 2 taong pagsasama na parang mga estranghero, sinikap ko pa ring gampanan ang aking tungkulin bilang asawa. Ang aming pagsasama, na dati isang matamis na awit ng pag-ibig, ngayon ay isa na lamang malungkot na himig. 4 na taon na ang nakalilipas nang ipinangako namin ni Rafael ang pag-ibig sa isa't isa sa harap ng aming mga pamilya. Siya ay isang maginoong lalaki, mahusay magsalita, at laging alam kung paano ako patatawanin. Ngunit nitong huling 2 taon, nakakatakot ang kanyang pagbabago. Dumalang ang aming mga salo-salo sa hapunan, at nawala na rin ang kanyang mga tanong at pag-aalala. Maaga siyang umaalis at gabi na kong umuwi, at laging trabaho ang kanyang dahilan. Tinanong ko ang aking sarili, ano ba ang nagawa kong mali? O sadyang ganito talaga ang buhay may asawa, kumukupa sa paglipas ng panahon? Sinubukan kong buhayin muli ang apoy ng aming pag-ibig. Nagluto ako ng mga paborito niyang pagkain, nagsuot ng magagandang damit sa bahay, ngunit ang tanging natanggap ko ay ang kanyang malamig na pagwawalang bahala, at minsan pa'y mga walang kadahilanang pag-init ng ulo. Unti-unti, napagod na rin ako, at ang aming tahanan ay napuno ng nakabibinging katahimikan, parang isang libingan ng aming pag-ibig. Dahan-dahan akong naglakad sa mga tindahan ng damit panlalaki, walang emosyon ang aking mga mata, habang naghahanap ng damit na babagay kay Rafael. Bigla, isang pamilyar na anino ang tumama sa aking paningin na parang kidlat. Sa seksyon ng mga damit para sa buntis at sanggol sa kabilang panig, isang matangkad na lalaki, na bawat detalye ng katawan ay kilalang-kilala ko, ang nakasuot ng berdeng polo shirt na ako mismo ang namalansa kaninang umaga. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Si Rafael iyon, walang duda. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang batang babae, na halatang halata na ang malaking tiyan, isang buhay na ebidensya ng kanyang kataksilan. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Rafael, at magkahawak ang kanilang mga kamay, parang isang masayang magkasintahan. Hawak ni Rafael ang isang kulay rosas na maternity dress, isinusukat ito sa babae, habang may ngiti sa kanyang mga labi at puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata, isang tingin na matagal ko nang hindi nakikita. Ang tanawing iyon ay parang isang saksak ng patalim na may lason, diretsong tumusok sa puso ko. Ang lahat sa paligid ko ay tila naglaho. Ang ingay ng mga tao sa mall ay biglang naging malayo at walang kabuluhan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tunog ng aking pusong nadudurog sa libu-libong piraso. Dali-dali akong nagtago sa likod ng isang malaking haligi, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang aking telepono. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon, marahil ay isang di sinasadyang reaksyon, para maitala ang ebidensya ng malupit na katotohanan ito. Pindot ako ng pindot sa screen, kumukuha ng litrato at maikling video, na para bang gusto kong ikintal sa isip ang sandaling iyon. Nakita kong inakbayan ni Rafael ang babae. May ibinulong sila sa isa't isa at sabay na tumawa ng masaya, isang nakasisilaw ng ngiti ng kaligayahan. Mukha talaga silang isang maliit na pamilyang puno ng saya. Samantalang ako, ang kanyang legal na asawa, ay palihim na nakatayo rito, parang isang magnanakaw, isang taong pinabayaan. Naglakad sila papunta sa counter para magbayad. Pinigil ko ang aking hininga habang kumikirot ang aking puso. Kinuha ni Rafael ang kanyang pitaka, at ang inabot niya sa cashier ay nagpatulala sa akin. Iyon ang supplementary credit card na kinuha ko para sa kanya, na konektado sa aking pangunahing account, gamit ang aking pera. Matagal na niyang sinasabi na ang sahod niya ay kailangan niyang gamitin para sa mga malalaking transaksyon sa negosyo, kaya ako na raw muna ang bahala sa mga gastusin sa bahay. Naniwala ako. Wala akong kahit katiting na pagdududa.
Ang pera ko ay hindi lang ginagamit para sa aming maliit na pamilya, kundi para itaguyod din ang isa pa niyang pamilya sa labas, isang peking tahanan. Ang sakit ay bumalot sa aking dibdib, parang nag-aalab na lava, ngunit kakaiba. Hindi ako umiyak. Marahil ang sakit ay sobrang tindi, kaya't natuyo na ang aking mga luha. Nanatili akong nakatayo roon, pinapanood silang magkahawak kamay na umalis, dala ang mga bag ng damit para sa sanggol, isang patunay ng sukdulang kataksilan. Nang makaalis na sila, dahan-dahan akong napaupo, nakasandal sa malamig na haligi, pakiramdam ko'y gumuho ang buong mundo. Ako ay sistematikong niloko, sa isang malupit at walang awang paraan. Ang aking asawa, ang taong minsan kong minahal at pinagkatiwalaan, ay walang habas akong nilinlang. At ang panlulokong ito ay tila hindi lang simpleng tungkol sa pambababae, kundi isang maingat na binalak na sabuatan. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa mall at nakapagmaneho pa uwi sa bahay ni Aling Maria, aking ina, ang isip ko'y blanko. Sa buong biyahe, walang laman ang isip ko, at ang imahe ni Rafael na kayakap ang babaeng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan na parang isang slow motion na pelikula, isang bangungot na walang katapusan. Ang polo shirt na balak kong bilhin para sa kanya ay nasa paper bag pa rin, at ngayon ay tila isang malaking kabalintunaan, isang paungutya sa aking kawalang malay. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa aking kwarto, isinara ang pinto ng malakas, na para bang gusto kong ikulong ang sarili sa dilim at bumagsak sa kama. Doon, ang mga luhang matagal kong pinigilan ay nagsimulang bumuhos, mainit at mapait, na parang pumupunit sa aking kaluluwa. Narinig ng aking ina, si Aling Maria, ang ingay at dali-daling pumasok. Nang makita niya ang aking kaawa-awang kalagayan, hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang umupo sa tabi ko at marahang hinaplos ang aking likod. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag gaya ng dati, ang laging pinakaligtas kong kanlungan at sandigan. Humahagulgol kong ikinuwento sa kanya ang lahat, putol-putol ang aking boses dahil sa paghikbi. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato at video na nakuha ko, ang mga masakit na ebidensya. Inakala kong magagalit siya, mumurahin si Rafael, at sasabihin sa akin na gumawa ng eskandalo. Pero hindi, matapos niyang tingnan ang lahat, naging seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang boses ay kalmado, na parang isang iceberg na may naggangalit na agos sa ilalim. Tila hindi siya nagulat, na para bang inaasahan na niya ito, na nababasa na niya ang tunay na pagkatao ng iba. Hinawakan ni nanay ang aking kamay, pinunasan ang aking mga luha at sinabing, "Tahan na, anak. Anong mareresolba ng pag-iyak mo ngayon? Uwi ka ba at gagawa ng eskandalo, awayin siya, tapos ano? Hihiwalayan mo siya?" Natigilan ako. Hiwalayan? Hindi ko kailanman naisip ang salitang iyon. Kahit na nanlalamig at nasasaktan, hindi ko naisip na hihiwalayan si Rafael. Hindi ko po alam, Nay. Sobrang sakit po. Bumuntong hininga ang aking ina. Isang buntong hininga na puno ng pangunawa at karanasan ng isang taong marami ng pinagdaanan sa buhay. Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata, matatag at tiyak ang kanyang boses. "Makinig ka sa akin, Andrea. Sa puntong ito, hindi na ito simpleng pambababae lang. Tignan mo, ginamit niya ang card mo para bumili ng mga gamit para sa kabit niya at para pa sa isisilang na sanggol. Ibig sabihin niyan, wala ka ng halaga sa kanya at matagal na siyang may plano. Kung gagawa ka ng gulo ngayon, parang ikaw na mismo ang nagtulak sa sarili mo sa alanganin. Itatanggi niya ang lahat o mas malala pa, aaminin niya at pipilitin kang makipaghiwalay agad. Sa oras na yon, ano ang hawak mo? Itong ilang mga litratong palihim mong kinuha. Hindi yan sapat, anak. Ang bawat salita ni nanay ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa akin, na nagpagising sa aking diwa. Tama siya, kung ilalabas ko ang lahat ngayon, ano ang mapapala ko maliban sa tawaging isang selosang asawa, isang mahinang babae? Madali lang para kay Rafael na talikuran ang lahat at ako ang lalabas na talunan, ang pinabayaan. Kaya ano po ang dapat kong gawin, Nay? Tanong ko, nanginginig pa rin ang boses sa takot. Mas hinigpitan ni nanay ang hawak sa aking kamay na nagbibigay sa akin ng lakas at tiwala. Mula ngayon, kailangan mong magpanggap na walang alam. Umuwi ka at maging isang mabuting asawa, maunawain at maalaga gaya ng dati. Habang mas ipinapakita mong wala kang hinala, mas magiging kampante siya. Sa panahong iyon, tayong dalawa ang lihim na mangangalap ng ebidensya. Hindi lang ebidensya ng kanyang pambababae, kundi pati na rin sa mga ari-arian at pera.
Hinala ko, hindi lang siya ang may alam nito, baka pati ang buong pamilya niya ay kasabwat. Kailangan nating alamin kung ano ang mga palihim niyang ginawa sa likod mo sa loob ng 2 taon, ang kanilang mga maitim na balak. Kapag nasa atin na ang lahat ng ebidensya, bibigyan natin siya ng isang malaking dagok na hindi niya matatakasan, para pagbayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi maaaring magdusa ng ganito ang anak ko. Ang plano ni nanay ay nakakatakot ngunit nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ang magpanggap na walang alam habang wasak ang puso, ang harapin ang taksil araw-araw. Isa itong matinding pagpapahirap. Ngunit tama si nanay. Hindi ito ang oras para maging mahina at sumuko. Sobrang tagal na akong niloko. Oras na para hanapin ang hustisya para sa aking sarili, para sa aking karangalan. Hindi lang ito para sa akin, kundi para rin sa aking mga magulang, para sa lahat ng isinakripisyo ng aming pamilya para sa kasal na ito. Pinunasan ko ang aking mga luha, huminga ng malalim para kumalma. Tumingin ako kay nanay, mas matatag na ngayon ang aking mga mata, nag-aalab sa determinasyon. Opo, nay, susundin ko po kayo. Kakayanin ko. Tumango si nanay, baka sa kanyang mga mata ang kasiyahan at habag. Niyakap niya ako. Magpakatatag ka, anak. Nandito si nanay. Mula ngayon, 2 na tayo sa laban na ito. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay na dati kong tinatawag na tahanan, na ngayon ay isa na lamang malamig na kulungan. Nauna nang umuwi si Rafael. Nakaupo siya sa sala at nanonood ng walang bahid ng anumang emosyon. Nang makita ako, sinulyapan niya lang ako at tinanong ng walang gana. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Dumaan lang ako kina nanay. Nga pala, binilhan kita ng bagong polo shirt. Ngumiti ako, isang ngiti na kailangan kong pilitin, upang itago ang sakit sa aking puso. Inabot ko sa kanya ang paper bag, kinuha ito ni Rafael nang hindi man lang binubuksan, tumango lang at muling ibinaling ang atensyon sa na para bang wala ako roon. Ang kanyang pagwawalang bahala ngayon ay naging isang biyaya, isang perpektong panakip para sa aking plano. Hindi niya napansin ang kakaiba sa aking mga mata, ang pilit kong ngiti na nagkukubli ng matinding sakit. Nang gabing iyon, nakatalikod akong humiga sa kanya, nagpapanggap na mahimbing na natutulog, ngunit sa dilim, dilat ang aking mga mata, parang 2 nag-aalab na apoy. Ang laban ko ay ngayon pa lang talaga magsisimula, isang laban na puno ng pagsubok. Ang mga sumunod na araw ang pinakamahaba at pinakamahirap sa aking buhay. Ang manirahan sa iisang bubong, kumain sa iisang mesa, at matulog sa iisang kama kasama ang taong nagtaksil sa iyo ay isang matinding pagpapahirap. Tuwing umaga, maaga pa rin akong gumigising para maghanda ng almusal, namamalansa ng damit ni Rafael, tulad ng isang perpektong asawa. Tuwing gabi, hinihintay ko pa rin siyang umuwi para sa hapunan, tinitiis ang lahat. Ginampanan ko ng maayos ang papel ng isang mabuting asawa, walang reklamo, walang ipinapakitang emosyon. Laging may ngiti sa aking mga labi, ngunit sa loob-loob ko, ang puso ko'y naging bato na. Tila hindi napansin ni Rafael ang aking pagbabago. O marahil ay masyado siyang abala sa kanyang bagong kaligayahan, sa kanyang kabit, kaya wala na siyang oras para pansinin ang lumanyang asawa. Habang mas nagiging perpekto ang aking pagpapanggap, lalo siyang nawawala ng pag-ingat, lalo siyang nagiging kampante sa kanyang panloloko. Patuloy pa rin siyang maagang umaalis at gabing umuwi, may mga palihim na tawag sa banyo, at mga text na mabilis na binubura. Ngunit ngayon, lahat ng kanyang kilos ay hindi nakaliligtas sa aking mga mata, at lahat ay maingat kong itinatala. Ayon sa payo ni nanay, sinimulan ko ang sarili kong investigasyon, simula sa pinansyal na aspeto, ang ugat ng lahat ng sabuatan. Dati, buong tiwala ko kay Rafael, isang bulag na pagtitiwala. Buwan-buwan, binibigyan niya ako ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Ang natitira raw ay para sa ipon at investment. Hindi ko kailanman tinanong ang tungkol sa kanyang sahod at mga bonus. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Sinimulan kong suriin ang lahat ng bank statement ng aming joint account at ng sarili kong account sa nakalipas na 2 taon. Ilang oras akong nakaupo sa aming opisina, kinukumpara ang bawat numero, bawat transaksyon, at doon ko natuklasan ang isang malaking anomalya, isang harap-harapang pandaraya. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, na-promote si Rafael at halos dumoble ang kanyang sahod. Nalaman ko ito dahil minsan siyang nagkwento sa mga kaibigan niya sa telepono. Ngunit ang perang ibinibigay niya sa akin buwan-buwan ay hindi tumaas, at may mga buwan pang ang nabawasan dahil daw sa problema sa kumpanya.
Saan napunta ang malaking halaga na yon? Maingat kong isinulat ang lahat ng numero at mga petsa sa isang notebook, parang isang talaarawan ng krimen. Habang kinukwenta ko, mas lalo akong kinilabutan. Ang nawawalang pera sa loob ng 2 taon ay sapat na para makabili ng isang disenteng condominium unit sa Makati. Susunod, humanap ako ng paraan para suriin ang kanyang telepono, kung saan nakatago ang kanyang mga madidilim na sikreto. Mas mahirap ito dahil napakaingat ni Rafael, halos hindi niya binibitawan ang kanyang telepono. Ngunit dumating din ang pagkakataon. Isang gabi, naligo siya at naiwan ang telepono sa kanyang mesa. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Mabilis kong isinara ang pinto ng kwarto, kinuha ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Sa kabutihang palad, hindi niya pinalitan ang password. Maikli lang ang oras ko. Nilaktawan ko ang mga text at Viber dahil alam kong binura na niya ang lahat ng bakas. Dumiretso ako sa contacts. Sa unang tingin, wala akong nakitang kahina-hinalang pangalan ng babae. Ngunit natigilan ako sa isang kakaibang pangalan, Partner Royer. Tiningnan ko ang detalye, hindi ito nakasave sa Viber. May kutob akong may mali. Bakit may kasamang lugar ang pangalan ng isang partner? Royer ang pangalan ng isang bagong high-end na condominium sa Makati. Mabilis kong kinuhanan ng litrato ang numero ng telepono. Sinilip ko rin ang call history. Ang pangalang e-partner Royer ay madalas lumitaw. May mga araw na umaabot sa 10 tawag at minsan ay tumatagal ng 1 oras. Ang mga tawag ay karaniwang nangyayari tuwing tanghali o gabi, mga kahina-hinalang oras. Sakto namang narinig kong huminto ang tubig sa banyo. Nagulat ako, mabilis na lumabas sa contacts, binura ang baka sa mga kamakailang ginamit na api, at ibinalik ang telepono sa dati nitong pwesto. Ilang segundo lang, lumabas si Rafael. Kahit kumakabog pa rin ang dibdib ko, pinanatili kong kalmado ang aking mukha, nagpapanggap na nagbabasa. Nang gabing iyon, ikinuwento ko kay nanay ang aking mga natuklasan sa telepono. Nag-isip siya saglit at sinabing, huwag mo munang tatawagan ang numerong iyan. Itabi mo muna. Tungkol naman sa Royer sa Rockwell, subukan mong puntahan bukas. Pero mag-ingat ka, huwag kang magpapahuli. Opo, Nay. Patuloy ko pa ring ipunin ang mga ebidensya sa pera, ipiprint ko lahat ng bank statement. Markahan mo ang lahat ng kahina-hinalang transaksyon. Kailangan nating may papel na ebidensya para magamit sa korte. Matapos naming mag-usap ni Nanay, mas lumakas ang loob ko. Mahaba pa ang daan sa unahan, ngunit hindi na ako nag-isa. Nandyan si Nanay, ginagabayan ako sa bawat hakbang. Nagsimula nang lumabas ang mga unang bakas, at alam kong nasa tamang landas ako. Ang misteryo ng kataksilan ni Rafael ay unti-unti nang nabubunyag. Kinabukasan, sinabi ko kay Rafael na buong araw akong pupunta kina Nanay. Wala siyang pakialam, tumango lang. Mas madali kong naisasagawa ang aking plano dahil sa kanyang pagwawalang bahala. Pagkaalis ni Rafael, hindi ako dumiretso kina Nanay. Nagmaneho ako papunta sa Rockwell Park Residences sa Makati. Isa itong bago at eksklusibong komunidad. Mahigpit ang seguridad. Hindi basta-basta makakapasok ang hindi residente. Ipinark ko ang kotse sa isang coffee shop sa tapat, kung saan kitang-kita ko ang pangunahing gate. Umorder ako ng kape at umupo sa isang sulok, sinimulan ang nakakakabang paghihintay. Mabagal ang takbo ng oras. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Darating kaya si Rafael dito? O nagkataon lang ang lahat? Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali ng isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa gate na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Iyon ang kotse ni Rafael. Sinabi niya sa akin na makikipagkita siya sa isang kliyente sa Cavite, pero narito siya. Huminto ang kotse niya sa security gate. Ginamit niya ang kanyang access card at dumiretso sa basement parking. Tama nga. Mayroon siyang unit dito o dito nakatira ang kabit niya. Tama ang kutob ko. Nakaupo ako sa coffee shop, mahigpit ang pagkuyom ng aking mga kamay. Anong susunod kong gagawin? Hindi ako makakapasok doon. Nag-isip ako. Hindi ako maaaring manatili lang dito. Nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng kondominium. Habang naglalakad ako malapit sa lobby ng Tower E, nakita ko ang ilang mga delivery rider na naghihintay. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Nilapitan ko ang isang batang rider, inabutan ng 1,000 piso at pabulong na nagsabi, "Kuya, pwede bang magpatulong?"
Magpapadala sana ako ng gamit sa kamag-anak ko dito pero nakalimutan ko ang unit number. Pwede mo bang tignan kung saang unit nakatira ang may-ari ng numerong ito? Binigay ko sa kanya ang numero ng telepono ni partner Royer. Tiningnan ako ng rider pagkatapos ay ang pera sa aking kamay. Nag-aalangan siya. Mabilis kong idinagdag kasi silang lang kasi ng ate ko makakalimutin. Gusto ko lang siyang sorpresahin. Tulungan mo na ako, please. Mukhang naniwala ang rider. Tumango siya, kinuha ang kanyang telepono, at inilagay ang numero sa kanilang internal API. Ilang sandali pa, sinabi niya, "Opo, ma'am." Ang numerong ito ay may-ari ng Unit E1708, pangalan po ay Sofia. Sofia, isang magandang pangalan, ngunit para sa akin ngayon, para itong isang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. E1708. Ngayon, mayroon na akong eksaktong address. Nahanap ko na ang pugad ng kabit. Nagpasalamat ako sa rider, ibinigay ang pera, at mabilis na umalis. Bumalik ako sa kotse, puno ng galit at kaunting kasiyahan. Sa wakas, nalaman ko na kung saan nakatira ang kabit. Unit 1708, Tower E, Rockwell Park Residences. Isang mamahaling unit. Malamang, lahat ng sahod at bonus na itinago ni Rafael sa akin ay napunta dito, sa bago niyang tahanan. Ginamit niya ang aking pinaghirapan para suportahan ang ibang babae, para bumuo ng isang pekeng pamilya. Hindi ako agad umuwi. Nakaupo ako sa kotse, nakatitig sa matayog na Tower E, isang simbolo ng kataksilan. Naiisip ko sina Rafael at Sofia na masayang magkasama sa unit na yon. Nagtatawanan sila, nag-uusap, sabay na naghahanda para sa pagdating ng kanilang anak mula sa kasinungalingan. Samantalang ako, ang kanyang legal na asawa, ay nakaupo ritong mag-isa, nilalamon ng sakit at pagtataksil. Isang matinding galit ang bumalot sa akin. Gusto kong umakyat doon, kalampagin ang pinto ng unit E1708 at ilantad ang kanilang tunay na pagkatao. Ngunit naaalala ko ang sinabi ni nanay. Kumalma ka, huwag kang gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ko pa ng mas matibay na ebidensya. Mga ebidensyang hindi nila matatakasan. Naghintay ako sa kotse hanggang hapon. Mahigit 5:00, nakita kong lumabas ang kotse ni Rafael mula sa basement. Umalis na siya, marahil ay pauwi na, para gampanan muli ang papel ng isang mabuting asawa. Naghintay pa ako ng ilang sandali bago pinaandar ang aking kotse. Ngunit hindi para umuwi. Nagmaneho ako papunta sa isang private detective agency na inirekomenda ng isang kaibigan. Alam kong may mga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Kailangan ko ng mga litrato, mga video ni na Rafael at ng kabit niya na magkasamang pumapasok at lumalabas sa unit na yon. Kailangan ko ng patunay ng kanilang relasyon. Kailangan kong manalo sa laban na ito at dapat ay isang malaking pagkapanalo. Matapos kong kumuha ng private detective, medyo gumaan ang aking pakiramdam. Hindi ko na kailangang personal na sundan si Rafael na mapanganib at madaling mahalata. Ibinigay ko sa kanila ang address ng Unit E1708 at ang alam kong schedule ni Rafael. Ang natitira na lang ay maghintay. Habang naghihintay, ipinagpatuloy ko ang pag-arte bilang isang inosenteng asawa. Naging mas malambing pa ako kay Rafael. Niyaya ko pa siyang manood ng scene para mag-date kami. Siyempre, tumanggi si Rafael. Sinabi niyang may mahalaga siyang kliyenteng kailangang puntahan sa probinsya. Ngumiti lang ako at sinabing, sige, mag-ingat ka, ngunit alam na alam ko kung sino at nasaan ang mahalaga niyang kliyente. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Rose, asawa ni Mang David, isang malapit na katrabaho at direktang boss ni Rafael. Medyo malapit kami sa isa't isa. Andrea, libre ka ba sa weekend? Mag-spa tayo. Mukhang maputla ka nitong mga nakaraang araw. Pumayag ako. Kailangan ko rin ng kausap. Nagkita kami sa isang spa noong Sabado ng hapon. Habang nagre-relax kami, biglang nagtanong si Aling Rose, Andrea, huwag kang magagalit ha. May problema ba kayo ng asawa mo? Nagulat ako ngunit pinanatili kong kalmado ang aking sarili. Bakit niyo po natanong? Okay naman po kami. Tumingin siya sa akin nang may pag-aalala at bumulong, kasi ilang beses ko nang napansin sa mga company dinner na kakaiba si Rafael. Umaasta siyang parang binata.
Ang mga bagong empleyado sa opisina, inaasar siya. Hindi man lang siya tumatanggi, tuwang-tuwa pa. Kumirot ang puso ko ngunit pilit akong ngumiti. Nagbibiro lang po siguro siya. Mahilig po talagang mang-asar si Rafael. Bumuntong hininga si Aling Rose, tila hindi naniniwala. Nag-atubili siya saglit bago magkwento ng isang bagay na talagang ikinagulat ko. Narinig ko ito sa mga kasamahan ni Rafael sa department nila. Sinasabi raw ni Rafael sa lahat na hiwalay na kayo ng 2 taon. Siya raw ang Golden Bachelor ng kumpanya ngayon. Lahat naniniwala kasi 2 taon ka na raw hindi nagpapakita sa opisina. Kahit sa mga company party o outing, laging mag-isa siyang pumupunta. Bawat salita ni Aling Rose ay parang martilyong pumupukpok sa ulo ko. Hiwalay na ng 2 taon. Golden Bachelor. Kaya pala sa mata ng mga katrabaho niya, hindi na ako ang asawa niya. Bumuo siya ng isang perpektong kasinungalingan para pagtakpan ang kanyang 2 mukha. Hindi lang ako ang niloloko niya, kundi lahat ng tao sa paligid niya. Ang sakit ay napalitan ng matinding galit. Niyurakan niya ang aking karangalan, itinanggi ang aking pagkatao, at ginawang isang katatawanan ang aming kasal. Sa loob ng 2 taon, habang nasa bahay ako at inaalagaan ang aming pamilya, siya naman ay gumaganap sa ibang papel sa labas. Isang papel kung saan siya ay isang matagumpay, malaya, at walang pananagutang lalaki. Nang makita ni Aling Rose na namumutla ako, hinawakan niya ang aking kamay. Andrea, okay ka lang ba? Baka naman nagkamali lang sila ng dinig. Umiling ako, pilit na umiti. Okay lang po ako, tita. Siguro po may hindi lang pagkakaunawaan. Tatanungin ko na lang po si Rafael pag-uwi. Pero alam kong walang hindi pagkakaunawaan. Lahat ay totoo. Isang malupit na katotohanan na dumurog sa aking puso. Ito ang paliwanag sa lahat, ang kanyang panlalamig, ang mga biglaang business trip, ang pagwawalang bahala sa pamilya. Dahil sa isip niya, wala na ang pamilyang ito. Pag-alis sa spa, hindi ako agad umuwi. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan. Akala ko handa na ako sa pinakamasama. Ngunit ang katotohanan ito ay nagpabagsak pa rin sa akin. Hindi lang siya nang aliwa, gusto niyang burahin ng tuluyan ang aking pagkatao sa buhay niya. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Rafael, iba na ang tingin ko sa kanya. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Ang taong minahal ko, ang asawa ko. Ngunit ngayon, para siyang isang estranghero. Ilang buhay ang itinago niya sa akin. Hindi ko na siya tinanong tungkol sa sinabi ni Aling Rose. Alam kong wala itong silbi. Itatanggi lang niya. Tahimik ko na lang siyang pinagmasdan. At napagtanto kong lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pilit na pag-aalala, lahat ay bahagi ng isang malaking palabas. Nang gabing iyon, natanggap ko ang unang email mula sa detective agency. Naroon ang mga malilinaw na litrato. Si Rafael at ang kabit niyang si Sofia na magkahawak kamay na pumapasok sa lobby ng Rockwell Park Residences. May bitbit si Rafael na malalaking paper bag, habang si Sofia ay nakakapit sa kanyang braso. May mga litrato rin silang magkasamang namimili sa grocery at kumakain sa isang mamahaling restaurant. Mukha silang masaya, parang isang bagong kasal. Tiningnan ko ang bawat litrato, hindi nakirot ang nararamdaman ko kundi isang malaking galit. Ang kanyang mga kasinungalingan, ako mismo ang sisira nito. Habang lumalalim ang aking investigasyon, napagtanto kong ang pagtataksil ni Rafael ay hindi lang tungkol sa pambababae. Ito ay parang isang iceberg. Ang nakalubog na bahagi ay mas malaki at mas nakakatakot. Matapos malaman na sinabi ni Rafael na hiwalay na kami, nagsimula akong kabahan tungkol sa bahay na tinitirhan namin. Ang bahay na ito ay bunga ng aming pinaghirapan, ngunit karamihan sa paunang bayad ay galing sa aking mga magulang. Bilang regalo sa kasal, binigyan kami ng malaking halaga para sa down payment. Ang natitira ay inutang sa bangko. Sabi nila, ito na ang kanilang mana sa akin para magkaroon ako ng matatag na tirahan. Ngayon, habang inaalala ko ang mga salitang iyon, nakakaramdam ako ng pait. Isang hapon, nagdahilan akong maglilinis ng opisina para hanapin ang mga dokumento. Sinabi ko kay Rafael na hahanapin ko ang isang lumang insurance policy. Hindi siya naghinala. Kumabog ang dibdib ko nang buksan ko ang drawer kung saan nakatago ang mga papeles ng bahay. Nandoon ang lahat ng dokumento sa isang brown leather case. Dahan-dahan kong kinuha ang titulo ng bahay. Naaalala ko pa ang araw na masaya naming hawak ito.
Simbolo ito ng aming tahanan at kinabukasan. Binuklat ko ang bawat pahina. At doon, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa ikalawang pahina, sa ilalim ng pangalan ng mga may-ari, katabi ng pangalan ko at ni Rafael, may dalawa pang pangalan, ang mga pangalan ng aking biyenan. 4 na pangalan ang nakasulat. Malinaw na may selyo ng gobyerno. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano ito? Bakit narito ang pangalan ng mga biyenan ko? Anong karapatan nila sa bahay na ito? Napaupo ako, gulong-gulo ang isip. Pilit kong inaalala kung may pinirmahan ba akong anumang dokumento na may kaugnayan dito. Wala. Wala akong pinirmahan. Kaya paano napunta ang pangalan nila rito? Isang nakakasuklam na pakiramdam ang umakyat sa lalamunan ko. Hindi na lang ito pagtataksil ni Rafael. Ito ay isang mainat na binalak na sabuatan ng buong pamilya niya. Tinuring nila akong isang tanga. Palihim nilang ginawang pag-aari ng buong pamilya nila ang ari-arian na may malaking kontribusyon mula sa aking pamilya. Nanginginig kong kinuhanan ng litrato ang pahina ng titulo at ipinadala agad kay nanay. Ilang minuto lang, tumawag siya, puno ng galit at pagkabigla. Diyos ko, paanong nangyari ito? Kailan pa nila ginawa ito na hindi mo alam? Hindi ko po alam, Nay. Wala po akong pinirmahang kahit anong papel. Humikbi ako. Kumalma si nanay at sinabing, Andrea, makinig ka. Siguradong nilinlang kanyang pumirma sa isang dokumento na hindi mo napansin. Baka isiningit niya sa ibang mga papeles. Sobrang tuso ng mga taong ito. Pero huwag kang mag-alala. Itago mong mabuti ang titulo, huwag mong ipahalata na alam mo na. Ako na ang bahala. May kakilala ako sa Land Registration Authority. Ipapacheck ko ang original na records ng bahay. Kailangan nating malaman kung pineke nila ang pirma mo o may ginawa silang panlilinlang. Ang mga salita ni nanay ay nagpakalma sa akin. Tama, hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang pagtataksil na ito ay lumampas na sa hangganan. Naapektuhan na nito ang aking pamilya. Hindi lang nila gustong agawin ang asawa ko, gusto rin nilang agawin ang bahay ko. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Rafael na parang walang nangyari. Tinanong pa niya kung nahanap ko na ang insurance policy. Ngumiti ako ng malamig. Nahanap ko na. Itinago kong mabuti. Tinitigan ko siya sa mata, hinahanap ang lalaking minsan kong minahal. Pero wala na, tanging kasinungalingan at pagkalkula na lang ang nakikita ko. Siya at ang kanyang pamilya ay naglatag ng isang bitad para sa akin. Ngunit nagkakamali sila. Ang biktimang inaakala nilang mahina ay hindi basta-basta susuko. Hindi pa man humuhupa ang issue sa titulo ng bahay, isang bagong atake ang dumating. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga ebidensyang nakalap ko, nakatanggap ako ng isang friend request sa Viber mula sa isang hindi kilalang account. Ang pangalan ng account ay Enanimay, araw ng umaga. Ang profile picture ay isang sunflower. Hindi ko karaniwang tinatanggap ang mga request mula sa mga hindi kilala, ngunit may nag-udyok sa akin na tingnan ang profile. Muli, kumirot ang puso ko. Ang profile ni Denzi May ay puno ng mga litrato ng isang masayang buntis. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Sofia, ang kabit ng asawa ko. May mga litrato siyang nakatayo sa balkonahe ng unit sa Rockwell Park Residences. May litrato siyang nasa loob ng kotse ni Rafael, nakangiti. At ang pinakamasakit ay ang litratong magkasama sila ni Rafael, nakasandal ang ulo niya sa balikat nito. Ang caption ng litrato, sana'y maging malusog ang ating anak paglabas, kamukha ng kanyang ama at mahal na mahal ang kanyang ina. Kumulo ang dugo ko. Isa itong harap-harapang pang-insulto. Sinadya niyang ipakita sa akin ang lahat ng ito. Bago pa ako makapagdesisyon kung tatanggapin ang request, isang mensahe ang dumating. Hi, Andrea. Ako si Sofia. Tinitigan ko ang mensahe. Ang kapal ng mukha niyang personal na mag-message sa akin. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang galit. Hindi ako sumagot. Ilang sandali pa, isa pang mensahe ang dumating. Alam kong alam mo na ang tungkol sa amin ni Rafael. Ayaw ko nang magtago. Totoong nagmamahalan kami. Sinabi sa akin ni Rafael na matagal nang wala ang pagmamahal nyo sa isa't isa, hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon para sabihin sa'yo. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono.
Ang kanyang inosente ngunit walang hiyang tono ay nagtulak sa akin na ibato ang telepono. Pero hindi ko ginawa. Alam kong isa rin itong ebidensya. Kinuha ko ang screenshot ng lahat ng mensahe. Nang makita niyang hindi ako sumasagot, nagpatuloy si Sofia sa pag-atake. Nagpadala siya ng litrato ng isang ultrasound. Ang anak namin ni Rafael. 5 buwan na siya, malusog. Sabi ng doktor, kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama. Naramdaman ko ang pagbara sa lalamunan ko. Ginagamit niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan para saktan ako. Isang legal na asawa na walang anak. 4 na taon kaming kasal at gusto rin naming magkaanak, ngunit laging sinasabi ni Rafael na gusto niyang mag-focus muna sa kanyang career. Pala, hindi sa ayaw niyang magkaanak, ayaw niya lang magkaanak sa akin. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong binumbahan ni Sofia ng mga mensahe at litrato. Minsan, litrato ni Rafael na nagluluto para sa kanya. Minsan, video niya na hinihimas ang tiyan nito at kinakausap ang sanggol. Ipinagyayabang niya kung paano siya binilhan ni Rafael ng mga mamahaling gamit at pinangakuan ng isang masayang kinabukasan. Ang layunin niya ay malinaw, inisin ako para ako mismo ang gumawa ng gulo at humingi ng hiwalayan. Sa ganoong paraan, siya ang magiging panalo. Ikinuwento ko ito kay nanay. Nang marinig ito ni nanay, mumisi lang siya. Bata pa ang babaeng iyan. Akala niya ba mapapasuko kanya sa mga ganyang paanda? Hayaan mo siyang magpadala. Habang mas tahimik ka, mas maiinis siya at mas ilalantad ang tunay niyang kulay. I-screenshot mo lang lahat, i-save mo bilang ebidensya. Sa korte, ipapakita nito ang tunay niyang pagkatao. Isang taksil at tusong kabit. Pero naiinis po ako, Nay. Sa tuwing nakikita ko ang mga mensahe niya, hindi ko mapigilan. Isipin mo na lang na nanonood ka ng isang dula. Isang dula na alam mo na ang katapusan. Kalma ka lang at tingnan kung ano pa ang kaya niyang gawin. Habang mas kalmado ka, mas hawak mo ang sitwasyon, naiintindihan mo ba? Sinunod ko ang payo ni nanay. Hindi na ako nasasaktan sa mga panunukso ni Sofia. Sa halip, naaawa ako sa kanya. Akala niya nanalo na siya sa pag-agaw ng isang mabuting lalaki, nang hindi niya alam na isa lang siyang piyesa sa plano ni Rafael at ng kanyang pamilya. Ang isang lalaking kayang maging malupit sa kanyang asawa sa loob ng 4 na taon ay kayang gawin din yon sa kanya balang araw. Hindi ako sumagot sa anumang mensahe at hindi ko rin blinok si Sofia. Nanatili akong isang tahimik na manonood, nangungulekta ng bawat ebidensya para sa huling pagbagsak. Akala ko ang kawalang hiyaan ni Sofia ay hihinto na sa pagyayabang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ngunit nagkamali ako. Isang araw, nagpadala siya ng isang mensahe na talagang ikinagulat ko. Narinig ko kay Rafael na noong kasal niyo, binigyan ka ng mga magulang mo ng isang pares ng pamanang gintong pulseras. Gusto ko rin ang ganoong style. Siguro kapag kami na ang ikinasal, sasabihin ko kay Rafael na magpagawa ng eksaktong kapareho. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa akin. Ang pares ng pamanang gintong pulseras na yon ay isang napakahalagang alaala mula kay nanay. Ibinigay niya ito sa akin noong araw ng aking kasal na may bilin na ingatan itong mabuti. Hindi lang ito mahalaga dahil sa material na halaga, kundi dahil sa sentimental na kahulugan nito. Bukod sa akin, si Rafael, at ang aking mga magulang, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Bakit ikukwento ni Rafael sa kanyang kabit ang isang pribadong bagay na tulad nito? At bakit niya ito binanggit ngayon? May kutob akong may masamang mangyayari. Nagmamadali akong pumasok sa silid tulugan, kung saan nakalagay ang aming safety deposit box. 2 ang susi, isa sa akin at isa kay Rafael. Nanginginig kong ipinasok ang susi, inilagay ang kombinasyon. Bumukas ang mabigat na pinto at sa loob wala ng laman. Ang pulang kahon na naglalaman ng mga pamanang pulseras ay wala na. Ang folder na may original na titulo ng bahay ay wala na rin. Ang natitira na lang ay ilang mga passbook na nakapangalan sa akin at kaunting pera. Parang nawalan ako ng lakas at napaluhod sa sahig. Kinuha nila ito. Si Rafael mismo ang nagbukas ng safety deposit box at kinuha ang pinakamahalaga kong mana. Kinuha rin niya ang titulo ng bahay. Kinuha niya ang lahat. Hindi lang niya ako niloko sa pag-ibig at pera, isa rin siyang magnanakaw sa sarili naming tahanan. Bumuhos ang aking mga luha. Hindi na ito sakit ng isang asawang niloko, kundi isang malalim na sugat dahil sa pagyurak sa tiwala.
Akala ko, kahit nagbago na siya, may natitira pa ring kaunting pagtingin sa pagitan namin. Ngunit hindi, pinatunayan ng kanyang ginawa na wala na akong halaga sa kanya. Lahat ng alaala, lahat ng kabutihan, ay itinapon na niya. Tinawagan ko si nanay. Halos hindi ako makapagsalita sa paghikbi. Matapos marinig ang lahat, matagal siyang nanahimik. Ramdam ko ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Ang galing, mga walang hiya. Umabot na sila sa puntong ito. Hindi lang nila gusto na umalis kang walang dala, gusto pa nilang nakawin ang lahat ng pag-aari mo. Biglang kumalma si nanay, ang kanyang boses ay naging malamig at desidido. Andrea, huwag ka nang umiyak. Hindi iyan makakatulong. Makinig ka. Ang pagkuha nila sa titulo at mga pulseras ay sila na mismo ang naglagay ng lubid sa kanilang mga leeg. Huwag mong ipahalata na may alam ka. Hayaan mo silang magdiwang. May paraan ako para dito. Hindi ko maintindihan kung ano ang plano ni nanay, ngunit ang kanyang kalmado ay nagbigay sa akin ng lakas. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinikap na tumayo. Ang sakit ay naging galit. Ang kahinaan ay napalitan ng determinasyon. Kung ano ang kinuha nila sa akin, babawin ko ng doble. Ang kasal na ito ay wala nang saysay sa akin. Ang tanging gusto ko ngayon ay hustisya. Hustisya para sa akin at sa aking pamilya. Tinignan ko ang walang laman na safety deposit box at sinabi sa aking sarili, Rafael, ikaw at ang iyong pamilya, magsaya kayo, dahil ang kasiyahan nyo ay hindi magtatagal. Matapos ang pagkawala ng aking mana at titulo, sinunod ko ang payo ni nanay at hindi nagpahalata. Patuloy akong umarte ng perpekto. Minsan, nasusuklam ako sa aking sarili dahil sa pagpapanggap na ito. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang walang laman na safety deposit box, lalong tumitindi ang galit sa aking puso. Samantala, nagsimula ng kumilos si nanay, palihim at may diskarte. Mayroon siyang isang matalik na kaibigan na ang asawa ay dating nagtatrabaho sa Land Registration Authority. Kahit retirado na, may mga koneksyon pa rin siya. Nilapitan siya ni nanay, maingat na ipinaliwanag ang sitwasyon, sinabing gusto lang niyang suriin ang mga dokumento ng bahay ng kanyang anak dahil may ilang hindi malinaw na detalye. Ilang araw ang lumipas, tumawag ang kaibigan ni nanay. Kinumpirma niya ang aming pinakamasamang hinala. Maria, na-check ko na. Totoong naidagdag na ang pangalan ng mga balay mo sa titulo ng bahay ng anak mo. Halos 1 taon na ang nakalipas nang isinumite ang mga papeles. Nagpigil ng galit si nanay at nagtanong, nandoon ba ang pirma ng parehong mag-asawa? Maria. Ayon sa patakaran, ang pagdaragdag o pagbabago sa pagmamay-ari ng ari-arian ng mag-asawa ay nangangailangan ng personal na presensya at pirma ng parehong partido sa harap ng notaryo. Kumpleto ang notarized contract na may pirma nina Andrea at Rafael. Nang marinig ito ni nanay, naunawaan na niya ang lahat. Nagpasalamat siya sa kanyang kaibigan at ibinaba ang telepono, seryoso ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, nang dumalaw ako, ikinuwento niya ang lahat. Gaya ng hinala ko, nilinlang kanyang pumirma sa mga peking dokumento. Sinikap kong alalahanin. Halos 1 taon na ang nakalipas, mayroon bang espesyal na nangyari? Biglang may naalala ako. Nay, naalala ko na. Noong panahong iyon, binigyan ako ni Rafael ng isang makapal na folder ng mga dokumento para pirmahan. Sabi niya, para daw iyon sa isang housing loan para sa mga empleyado ng kumpanya niya. Para daw sa isang internal project. Sabi niya, komplikado ang proseso at kailangan ng maraming pirma, kaya minarkahan na niya ang mga dapat kong pirmahan. Noong oras na yon, hindi ako naghinala at nagmamadali akong pumasok sa trabaho, kaya pinirmahan ko ng hindi binabasa. Hinampas ni nanay ang mesa sa galit. Diyos ko, iyon na nga. Isiningit niya ang dokumento para idagdag ang pangalan ng mga magulang niya sa titulo. Ang walang hiyang iyon, matagal na nilang pinlano ang lahat. Ang katotohanan ay nagdulot sa akin ng matinding galit at pagsisisi. Sobra akong naging tanga at nagtiwala. Ako mismo ang pumirma para ipamigay ang sarili kong ari-arian. Sobrang tuso ng kanilang plano. Ginamit nila ang aking tiwala para saksakin ako sa likod. Ano po ang gagawin natin ngayon, Nay? Pirma ko po talaga yon. Nag-aalala kong tanong. Tumingin sa akin si nanay, matalas ang kanyang mga mata. Totoo ang pirma, ngunit niloko ka sa layunin ng pagpirma. Ito ay pandaraya. Huwag kang mag-alala, hindi tayo gagawa ng gulo ngayon. Hayaan natin silang isipin na nagtagumpay na sila.
Mag-ipon pa tayo ng ebidensya kung paano kanya nilinlang. Mayroon ka bang natatandaan na ibang taong nandoon? O anumang text o email tungkol sa loan na yon? Umiling ako. Kaming dalawa lang po ang nasa bahay. At laging pasalita niya sinasabi ang mga importanteng bagay. Nag-isip si nanay. Okay lang. Kung walang direktang ebidensya, hahanap tayo ng hindi direkta. Ako na ang bahala doon. Ang trabaho mo ngayon ay manatiling kalmado. Habang mas nagmumukha kang mahina at walang alam, mas magiging kampante sila at mas maraming pagkakamaling magagawa. Pag alis ko sa bahay ni nanay, mabigat ang aking puso, ngunit mas malinaw na ang lahat. Nabulgar na ang plano ng pamilya ng aking asawa. Ngayon, alam ko na kung sino ang aking mga kaaway at kung ano ang kanilang mga layunin. Gusto nila ang lahat at wala akong ibibigay sa kanila. Lalaban ako hanggang sa huli, hindi lang para sa ari-arian, kundi para sa aking karangalan. Matapos naming matuklasan ang plano nila, tila wala pa ring kamalay-malay ang pamilya ni Rafael. Patuloy silang nagpapakasaya, naniniwalang lahat ay ayon sa kanilang perpektong plano. Marahil dahil sa aking pananahimik, nagsimula si Rafael ng isang bagong bitag, mas malaki kaysa sa dati, na nakatutok sa aking personal na ipon. Nitong mga nakaraang araw, biglang nagbago ang pakikitungo ni Rafael. Hindi na siya malamig, sa halip ay naging sobrang maalaga. Maaga siyang umuuwi, minsan ay may dalang bulaklak, at tumutulong pa sa mga gawaing bahay. Nagkwento siya tungkol sa aming mga unang araw, sa mga pangarap na binuo namin. Kung hindi ko lang alam ang kanyang tunay na kulay, baka naniwala na ako. Pero hindi. Ang biglaang pagbabagong ito ay lalo lang nagpaalerto sa akin. Alam kong sa likod ng tamis na ito ay may mas mapait na plano. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, tinimplahan ako ni Rafael ng tsaa at umupo sa tabi ko. Andrea, may gusto akong pag-usapan. Ano yon? Nagkunwari akong interesado. Bumulong siya. Ang kumpanya ko ay may internal fundraising para sa isang malaking real estate project sa Palawan. Para lang ito sa mga manager, hindi alam ng tagalabas. Ang garantisadong kita ay hindi bababa sa 30% bawat taon. Ligtas na ligtas. Humigop ako ng tsaa, lihim na natatawa. Ang internal investment na naman. Ngunit nagpakita ako ng interes. Talaga? Ang laki naman ng kita. Pero may panganib ba? Huwag kang mag-alala, aprobado na ito ng mga big boss. Kumpleto ang mga legal na dokumento, nakita ko na lahat. Siguradong panalo. Plano kong ilagay lahat ng ipon ko dito, pero kulang pa ng kaunti. Tumingin siya sa akin ng may kahulugan. Alam ko na ang susunod. Magkano pa ang kulang mo? Kinuwenta ko na, kung mayroon pa tayong karagdagang 2 milyong piso, magiging maganda ang investment natin. Naaalala ko, mayroon kang personal na savings account na may ganoong halaga, di ba? Yung bigay ng mga magulang mo. Malinaw na ang kanyang target. 2 milyong piso. Iyon ang perang ibinigay ng aking mga magulang para sa aking sarili. Hinawakan niya ang aking kamay. Andrea, alam kong personal mong pera yan, pero isipin mo, mag-asawa tayo. Ang pera mo ay pera ko rin. Sama nating i-invest at kapag kumita, pareho tayong makikinabang. Bibilhin ko lahat ng gusto mo, magbabakasyon tayo. Ang kanyang mga salita ay napakatamis. Nagpinta siya ng isang magandang kinabukasan. Kung ako ito ilang buwan na ang nakalipas, ibibigay ko agad sa kanya. Pero ngayon, nakakatawa na lang. Hindi ako agad tumanggi. Gusto kong makita kung saan hahantong ang kanyang pag-arte. Nagkunwari akong nag-aalangan. Pero malaking pera yan. Kailangan kong mag-isip. Nagpakita ng pangunawa si Rafael. Sige, pero bilisan mo. Limitado lang ang slots. Hanggang sa linggong ito lang. Sa mga sumunod na araw, patuloy niya akong kinulit. Ipinakita niya sa akin ang mga confidential na dokumento ng proyekto. May isa pa siyang kasamahan na tumawag sa akin, nagpapanggap na investment consultant. Lahat ay maayos na isinadula. Nagpanggap akong kumbinsido na. Sinabi ko kay Rafael na pumapayag na ako at sa weekend ay pupunta kami sa bangko para mag-withdraw. Tuwang-tuwa si Rafael. Niyakap niya ako at nangako ng kung ano-ano. Nakita ko ang tagumpay sa kanyang ngiti at naramdaman ko ang sukdulang pandidiri.
Ang bitag ay nakalatag na, ngunit hindi niya alam na ang biktimang kanyang tinatarget ay naghihintay din na isara ang bitag sa kanya. Biyernes, ang araw ng aming usapan. Maagang gumising si Rafael, masayang-masaya. Nagsuot siya ng magandang damit at masayang sumisipol. Tumulong pa siya sa paghahanda ng almusal, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 4 na taon. Handa na rin ako. Nagsuot ako ng simpleng damit at nagdala ng passbook at mga yi. Sinabi ko na kay nanay ang plano ni Rafael. Ang sabi lang niya, sumama ka sa kanya. Ako na ang bahala sa iba. Alas 9 ng umaga, sumakay kami sa kotse. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto. Sa daan papuntang bangko, walang tigil siyang nagsalita tungkol sa aming mga plano kapag nakuha na namin ang kita. Bibili tayo ng bagong kotse ha? Tapos mag-U-route tayo. Ngumiti lang ako at tumango. Pagdating sa bangko, kinausap niya ang teller tungkol sa pag-withdraw ng malaking halaga. Habang naghahanda akong pumirma, biglang tumunog ang telepono ko. Si nanay. Tumingin ako kay Rafael at sinagot ang tawag. Hello, Nay. Bakit po? Sa kabilang linya, narinig ko ang nag-aalalang boses ni nanay, humahagulgol. Andrea! Ang tatay mo. Inatake sa puso, isinugod sa ospital. Pumunta ka dito agad. Critical daw ang lagay niya. Kahit alam kong bahagi ito ng plano, ang makatotohanang boses ni nanay ay nagpakirot sa aking puso. Kailangan kong galingan ang pag-arte. Ano po? Saang ospital po siya? Sa IE. Pumunta ka na dito. Natatakot ako, Andrea. Ibina ko ang telepono, namumutla at nanginginig. Nakita ito ni Rafael. Anong nangyari? Bakit ka namumutla? Si tatay, inatake sa puso, nasa ospital. Kailangan kong pumunta doon ngayon. Hindi ko na hinintay ang reaksyon ni Rafael. Kinuha ko ang aking bag at mga dokumento at tumakbo palabas ng bangko. Natigilan si Rafael saglit bago sumunod. Andrea, hintayin mo ako. Ihahatid kita. Huwag na. Kaya ko na. Tinabig ko ang kanyang kamay. Sumakay ako sa isang taxi at umalis, iniwan si Rafael na tulala sa harap ng bangko, hawak ang hindi natuloy na kontrata. Sa loob ng taxi, nakahina ako ng maluwag. Ang galing ng pag-arte ni nanay. Nag-text ako sa kanya, nakaalis na ako. Sumagot siya, mabuti. Dumiretso ka sa emergency room ng ospital. Hinihintay kita. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si nanay na nakaupo sa waiting area, mukhang nag-aalala talaga. Hinila niya ako sa isang sulok. Kamusta? Naghinala ba si Rafael? Hindi po, Nay. Ang galing niyo, pati ako kinabahan. Dapat lang para maniwala siya. Ngayon, makinig ka. Pumunta ka sa general clinic, sabihin mong masakit ang ulo mo at nahihilo ka. Magpa-check ka ng blood pressure, magpa-simple ng test. Manatili ka dito hanggang hapon. Tatawagan ko si Rafael at sasabihing nakaligtas na ang tatay mo, pero ikaw naman ang hinimatay sa sobrang pag-aalala. Paano po ang pera? Ibigay mo sa akin ang passbook. Iwi-withdraw ko ngayon at ililipat sa ibang, mas ligtas na account. Kailangan itong gawin agad. Tumango ako at ibinigay ang passbook. Habang pinapanood ko si nanay na nagmamadaling umalis, naawa ako sa kanya. Dahil sa akin, kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito. Ipinangako ko sa aking sarili na magiging mas matatag ako para hindi masayang ang kanyang mga sakripisyo. Ang planong pandaraya ni Rafael sa 2 milyong piso ay nabigo. Hindi lang siya nabigong makuha ang pera, nagbigay pa siya ng karagdagang dahilan para pagdudahan ko siya. Matapos ang insidente sa ospital, naging masungit si Rafael. Hindi na siya nag-arte na maalaga. Bumalik siya sa dati niyang malamig na pakikitungo. Paulit-ulit niyang tinatanong ang tungkol sa 2 milyong piso. Sinabi kong kailangan ko ang pera para sa pagpapagamot ni tatay. Hindi na siya nakapilit pa. Hindi niya alam na ang buong halaga ay nailipat na ni nanay sa ibang account na nakapangalan sa kanya. Ang pagkabigo ng plano ay tila nag-ubos ng pasensya ni Rafael. Lalong dumalang ang kanyang pag-uwi. Minsan, 2 o 3 araw siyang hindi nagpapakita. Sinasabi niyang nasa business trip siya, ngunit alam kong kasama niya ang babaeng iyon sa Rockwell. 1 linggo ng hapon, pagkatapos kong dumalaw sa aking mga magulang, may kakaibang nag-udyok sa akin.
Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nila ngayon. Nagmaneho ako papunta sa Rockwell Park Residences. Hindi ako pumasok sa coffee shop. Nagpark ako sa isang kalapit na kalye at naglakad. Hindi ko plano na tingnan kung nandoon si Rafael. Naglakad-lakad lang ako. Habang dumadaan ako sa isang eleganteng tea shop sa ground floor ng commercial area, isang pamilyar na tanawin ang bumungad sa akin. Sa likod ng malaking salamin nakita ko si Rafael. Hindi lang si Sofia ang kasama niya. Kasama rin nila ang aking mga biyenan. 4 silang masayang nag-uusap sa isang bilog na mesa, parang isang masayang pamilya. Ang biyenan kong babae ay personal na nagbabalat ng mansanas at isinusubo kay Sofia. Ang biyenan kong lalaki naman ay masayang nakikipag-usap kay Rafael. At si Rafael, nakaupo sa tabi ni Sofia, isang kamay sa tiyan nito, at ang isa naman ay marahang inaalis ang buhok sa kanyang noo. Mukha talaga silang isang kumpleto at masayang pamilya na naghihintay sa isang bagong miyembro. Nakatayo akong tulala sa labas, isang salamin lang ang pagitan namin. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging nakikita ko ay ang larawang iyon. Isang magandang larawan na napakalupit. Tama nga. Lahat ng hinala ko ay totoo. Hindi lang si Rafael, kundi ang buong pamilya niya, ang mga taong tinawag kong nanay at tatay. Alam nila lahat. Hindi nila pinigilan ang kanilang anak, sa halip ay sinuportahan pa nila ang maling relasyong ito. Magkakasama silang niloko ako, pinlano ang pag-agaw sa aking mga ari-arian para bigyang daan ang kabit at ang kanilang paparating na apo. Isang pamilyang nagkakaisa laban sa akin. Sa kanilang mga mata, isa lang akong hadlang. Ang lahat ng taon ng pagiging manugang, ang lahat ng aking pag-aalaga, ay walang halaga. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na lang sakit ng pag-ibig na sinira, kundi ang sakit ng pamilyang yumurak sa aking pagkatao. Akala ko, baka hindi alam ng aking mga biyenan. Ngunit hindi, sila ay mga kasabwat, ang mga utak sa likod ng lahat. Hindi ako umiyak. Matagal nang natuyo ang aking mga luha. Tinitignan ko lang sila habang nagtatawanan. Tahimik kong kinuha ang aking telepono at kinuhanan sila ng litrato. Ang litratong ito, kasama ang lahat ng iba pang ebidensya, ang magiging sandata ko. Tumalikod ako at naglakad palayo. Mula sa sandaling ito, wala nang natitirang anumang pag-asa sa aking puso. Ang laban na ito ay hindi na lang sa pagitan namin ni Rafael. Ito ay laban sa pagitan ko at ng buong pamilya niya. At hindi ako magpapatalo. Ang litrato ng pamilya ni Rafael kasama ang kanyang kabit ang pumatay sa anumang natitirang pagtingin ko sa kanila. Ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon. Alam namin ni nanay na hindi na kami maaaring manatiling nagtatanggol lang. Kailangan na naming umatake. Ngunit paano namin malalaman ang kanilang mga iniisip? Isang ideya ang pumasok sa isip ni nanay isang umaga. Isang ideya na napakatapang. Magpapa-ospital ako, sabi ni nanay kalmado. Ano po? Wala naman kayong sakit. Kung walang sakit, magpapanggap tayong may sakit. Kumindat si nanay. Hindi mo ba alam na ang ospital ang pinakamagandang lugar para makakuha ng impormasyon? Doon, mahina ang mga tao, madali silang magbukas ng damdamin. Ang plano ni nanay ay tila imposible, ngunit may punto siya. Isang mapanganib na hakbang. Ngunit sa sitwasyong ito, kailangan namin ng ganoong mga hakbang. May kasaysayan ng high blood pressure si nanay, kaya madali lang magreklamo ng sakit ng ulo at pagkahilo para ma-admit. Kaya't muling na ospital si nanay, sa VA din inilagay siya sa isang kwarto na may 4 na kama. Mabilis na nakipagkaibigan si nanay sa kanyang mga kasama sa kwarto. Nagdala siya ng prutas at pagkain. At ang swerte ay pumanig sa amin. Nang hapong iyon, isang bagong pasyente ang dumating sa huling kama. Isang babaeng kaedad ni nanay. Pumunta siya para alagaan ang kanyang asawa na may kidney stones. Sa ilang sandali ng pag-uusap, nalaman ni nanay na ang pangalan niya ay Aling Elena. Mabilis silang nagkasundo. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga anak at pamilya. Sinimulan ni nanay ang kanyang plano, nagreklamo tungkol sa kanyang manugang ngunit hindi binanggit ang pangalan ni Rafael o ang sa akin. Nakinig si Aling Elena at nakiramay. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang magkwento. Naawa rin ako sa apo ko, si Sofia. Malas din sa pag-ibig. Buti na lang nakakilala siya ng isang mabuting lalaki, isang manager sa isang malaking kumpanya.
Iiwan na raw ng lalaki ang asawa niya para pakasalan ang apo ko. Nang marinig ni nanay ang pangalang Sofia, kinabahan siya, ngunit hindi niya ipinahalata. Nagkunwari siyang nagulat. Talaga? Bakit niya iiwan ang asawa niya? Dahil sa tingin ni Aling Elena ay mapagkakatiwalaan si nanay, ibinuhos niya ang lahat. Bumulong siya. Kawawa naman. Ang asawa raw ay baog. Ilang taon na silang kasal pero hindi magkaanak. Gusto na ng pamilya ng lalaki ng apo. Buti na lang, buntis na ang apo kong si Sofia ng isang lalaki. Tuwang-tuwa ang mga lolo't lola. Kamakailan lang magkakasama silang kumain. Ang lola pa mismo ang nagsusubo sa kanya. Bawat salita ni Aling Elena ay itinatatak ni nanay sa kanyang isipan. Nagtanong pa siya. Kailan daw sila magpapakasal? Hihintayin muna nilang lumabas ang sanggol. Malapit ng manganak ang apo ko. Si Rafael ang pangalan ng lalaki. Sabi niya, kapag lumabas na ang anak nila, may dahilan na siya para makipaghiwalay. Ang bahay at mga ari-arian, naayos na raw ng mga magulang niya. Ang asawa niya ay aalis na walang dala. Sino ba naman ang magtitiis sa isang babaeng hindi magkaanak? May pagmamalaki sa boses ni Aling Elena. Hindi niya alam na ang kausap niya ay ang ina ng babaeng kanyang nilalait. Nang marinig ito ni nanay, naggangalit ang kanyang kalooban, ngunit nagpakita pa rin siya ng pakikiramay. Ganyan talaga ang buhay ngayon, mahirap ang walang anak na lalaki. Binabati ko ang apo mo. Nang gabing iyon, nang tulog na si Aling Elena, lumabas si nanay para tawagan ako. Ikinuwento niya ang lahat. Nanginginig ako sa galit habang nakikinig. Nabulgar na ang buong plano nila. Hinihintay nilang isilang ang sanggol para gamitin itong alas, para ipitin ako at agawin ang lahat. Alam ko na, sabi ni nanay, malamig ang kanyang boses. Gusto nilang magladlad ng baraha, sige, lalabanan natin sila. Hayaan natin silang magdiwang. Ang pagsilang ng sanggol na iyon ang magiging hudyat ng pagbaba ng telon. Ang mga sumunod na panahon ay lumipas sa isang nakakakabang katahimikan. Dahil alam na namin ang kanilang plano, lahat ng kilos ni Rafael ay nasa aming inaasahan na. Lalong dumalang ang kanyang pag-uwi. Hindi na siya nag-aaksaya ng oras sa pag-arte. Patuloy na nagpapadala ng ulat ang detective. Lumalaki na ang tiyan ni Sofia at malapit na ang kanyang due date. Inilalabas siya ni Rafael, binibilhan ng mga gamit para sa sanggol at inaalagaan na parang isang tunay na asawa. Habang tinitingnan ko ang mga litrato, wala na akong nararamdamang sakit, kundi sukdulang pandidiri. Dumating din ang araw na iyon. Isang Lunes ng umaga, nagmamadaling nag-impeke si Rafael. Masaya niyang sinabi sa akin, kailangan kong pumunta sa Boracay para sa isang biglaang business trip, may malaking kontratang pipirmahan. Mag-ingat ka dito, ha? Sige, mag-ingat ka, umiti ako, personal na inaayos ang kanyang maleta. Isang perpektong asawa hanggang sa huli. Niyakap niya ako ng bahagya at umalis. Nang mawala na ang kanyang kotse, nawala na rin ang ngiti sa aking mga labi, napalitan ng isang malamig na tingin. Alam na alam ko kung ano ang malaking kontrata niya. Wala pang isang oras, nakatanggap ako ng text mula sa detective. Ang target ay hindi pumunta sa airport. Dumiretso siya sa Etlux Medical Center, Global City. Kasama nito ang isang litrato ng kotse ni Rafael sa parking lot ng ospital. Buong araw, para akong nanonood ng isang live na palabas. Patuloy ang mga update. Si Rafael at ang kanyang mga magulang ay nakaupo sa labas ng delivery room, nag-aalala ngunit excited. Ilang oras ang lumipas, isang litrato ang ipinadala. Si Rafael, karga ang isang bagong silang na sanggol, nagliliwanag ang mukha sa kaligayahan. Ang aking mga biyenan ay nakangiti sa tabi niya, puno ng pagmamalaki. Sabi sa text, lalaki, 3.2 kilo, ligtas ang ina at sanggol. Isinilang na ang kanyang anak. Ang sanggol na hinihintay ng buong pamilya niya, ang kanilang alas. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Rafael sa ospital. Sabi niya sa akin, nagkaproblema sa Boracay. Gabi-gabi siyang tumatawag, nagrereklamo sa pagod. Pagod na ako, Andrea. Gusto ko nang umuwi sa'yo. Nakikinig ako sa kanyang mga kasinungalingan habang tinitingnan ang mga litratong ipinadala ng detective, si Rafael na nagtitimpla ng gatas, nagpapalit ng lampin, nagbabalat ng mansanas para kay Sofia. Ang malupit na pagkakaibang ito ay hindi na nakakasakit sa akin. Pinatibay lang nito ang aking determinasyon. Pagod ka na.
Magpahinga ka. Hihintayin kita dito. Bawat salita ko ay isang tinik na may lason kahit hindi niya alam. Siya ay nagpapakasaya sa pagiging ama habang lahat ng kanyang kilos ay maingat na itinatala. Matapos ang isang linggo sa Boracay, bumalik si Rafael. Nagkunwari siyang pagod, ngunit hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Nag-uwi siya ng isang kahon ng pasalubong. Tinanggap ko ito at mumiti, lihim na natatawa sa kanyang pag-arte. Alam namin ni nanay na dahil isinilang na ang sanggol, kikilos na sila. Ang susunod nilang target, matapos ang bahay at ang aking personal na ipon, ay ang natitirang pera sa aming joint account. Iyon ang perang pinag-ipunan namin sa mga unang taon ng aming pagsasama. Hindi natin hahayaang makuha nila ang huling ari-arian na ito. Kailangan nating maunahan sila, sabi ni nanay. Agad kong tinawagan si Ate May, ang aking pinsan na isang bank manager sa branch kung saan kami may joint account. Nagkita kami sa isang coffee shop at ikinuwento ang lahat. Galit na galit si Ate May. Diyos ko, may mga ganyang tao pala. Huwag kang mag-alala, Andrea, tutulungan kita. Bilang co-owner ng account, may karapatan kang mag-withdraw. Gawin natin ito bukas. Kinabukasan, pumunta ako sa bangko. Gamit ang dahilan na kailangan ko ang pera para sa operasyon ni tatay, na isang makatwirang dahilan, walang naghinala. Sa tulong ni Ate May, mabilis ang proseso. Ang buong halaga sa joint account ay na-withdraw. Agad kong inilipat ang pera sa ibang bangko, sa ilalim ng account ni nanay. Nang hawak ko na ang confirmation slip, nakahinga ako ng maluwag. Ang huling pader ng aming pananalapi ay naitayo na. Hindi nagtagal, nagsimulang magtanong si Rafael tungkol sa pera. Sabi niya, kailangan ni Sofia ng malaking halaga para sa kanyang pagpapagaling. Walang hiya niyang sinabi na dapat naming gamitin ang pera sa joint account. Kalmado akong sumagot, ang pera sa joint account, na-withdraw ko na para sa gastusin sa ospital ni tatay. Hindi mo ba naalala? Kailangan niyang maoperahan agad. Natigilan si Rafael, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono para i-check ang account. Nang makita niyang ilang daang piso na lang ang natitira, nagdilim ang kanyang mukha. Pasigaw niyang tinanong, bakit ka nag-withdraw nang hindi nagpapaalam sa akin? Tinitigan ko siya sa mata. Bakit ginamit mo ang credit card ko para sa kabit mo nang hindi nagpapaalam sa akin? Bakit mo kinuha ang pamanang pulseras at titulo ng bahay nang walang sabi-sabi? Ang tatay ko ay nag-agaw buhay, ginamit ko ang pera natin para iligtas siya, may mali ba doon? Ito ang unang beses na direkta ko siyang hinarap. Nagulat si Rafael. Hindi siya makapagsalita dahil lahat ng sinabi ko ay totoo. Galit niyang hinampas ang mesa at umalis, nag-iwan ng isang salita, magaling. Alam kong malapit na ang araw na ilalabas niya ang lahat at handa na ako. Gaya ng inaasahan ko, matapos mabigo na makakuha ng pera, naubos na ang pasensya ni Rafael. Oras na. Ang sanggol ay isang buwan na. Marahil ay iniisip nilang hawak na nila ang tagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Rafael ng maaga. Hindi siya kumain, umupo lang sa sala at nanigarilyo. Mabigat ang hangin. Umupo ako sa tapat niya, tahimik na naghihintay. Matapos ang huling sigarilyo, tumingin siya sa akin. Malamig ang kanyang mga mata. Maghiwalay na tayo. 4 na salita na sinabi niya nang walang emosyon. Hindi ako nagulat. Matagal ko nang hinihintay ito. Ano ang sabi mo? Kalmado kong tanong. Naiinip niyang sinabi, sabi ko, maghiwalay na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Matagal nang wala ang pagmamahal natin. Mayroon na akong iba at may anak na kami. Palayain na natin ang isa't isa. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang bag at ibinato sa akin. Iyan ang divorce papers at property agreement. Pinirmahan ko na. Kinuha ko ito, hindi nanginginig ang aking mga kamay. Binasa ko ang mga tuntunin. Mas masahol pa sa inaasahan ko. Inaalok niya ako ng 400,000 piso bilang kabayaran sa aking kabataan. Kapag pumirma ako, kailangan kong umalis agad sa bahay at isuko ang lahat ng karapatan sa iba pang ari-arian. Tungkol sa bahay, malinaw na nakasulat na ito ay pag-aari niya at ng kanyang mga magulang, kaya wala akong karapatan dito. Tumingin ako sa kanya, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Akala niya ba tanga pa rin ako? 400,000 piso. Akala mo ba ang 4 na taon bilang asawa mo, ang lahat ng sakripisyo ko,
ang tulong ng aking mga magulang ay nagkakahalaga lang ng 400,000 piso. Ngumisi si Rafael. Huwag kang gahaman. Mabuti na at binibigyan pa kita niyan. Ang bahay na ito ay may pangalan ng mga magulang ko sa titulo, wala kang karapatan. Kahit hindi ka pumirma, wala ka ring makukuha sa korte. Ganoon siya kakumpiyansa, iniisip na lahat ng ebidensya ay pabor sa kanya. Akala niya wala akong alam. Hinihintay niyang umiyak ako o magmakaawa. Ngunit wala akong ginawa sa mga yon. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga papeles. Tinitigan ko siya sa mata. Sige, pipirmahan ko. Natigilan si Rafael. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumango ako. Pero bago ako pumirma, mayroon akong isang maliit na hiling. Anong hiling? Tanong niya, puno ng pagdududa. Umiti ako. Isang ngiti na marahil ay hindi niya malilimutan. Ang first month celebration party ng anak mo. Saan gaganapin? Pwede ba akong pumunta? Bilang legal na asawa mo, gusto kong makita ang sanggol at magpaalam sa iyong pamilya at mga kaibigan bago tayo tuluyang maghiwalay. Nalito si Rafael sa aking hiling. Hindi niya alam ang aking plano, ngunit dahil pumayag na akong makipaghiwalay, pumayag siya. CJ. Sa linggo, alas 7 ng gabi sa EA Hall ng The Manila Pearl Hotel. Pumunta ka. Pero huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang mag-alala, sagot ko, nakangiti pa rin. Pupunta lang ako para bumati. Hindi niya alam na siya mismo ang nagpadala ng imbitasyon. Imbitasyon sa akin para dumalo sa premiere ng pelikula tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. At ako ang magiging direktor. Ang huling linggo sa aming bahay ay puno ng katahimikan. Halos hindi na umuwi si Rafael. Abala siya sa paghahanda para sa malaking party ng kanyang anak. Kami naman ni Nanay abala sa paghahanda ng aming regalo. Gabi-gabi, tinitingnan namin ang lahat ng ebidensya. Mula sa mga unang litrato sa mall, mga ulat ng detective, mga mensahe ni Sofia, hanggang sa kopya ng binagong titulo ng bahay at ang litrato ng kanilang pamilya sa tea shop. Lahat ay pinagsama-sama sa isang halos 0 minutong video na may kasamang musika, parang isang dokumentaryo. Ang kiobra maestra na ito, pinangalanan naming Masayang Pamilya. Gabi ng linggo, tumingin ako sa salamin. Hindi na ang pagod na si Andrea. Nagsuot ako ng isang eleganteng pulang damit. Nag-makeup ako, binigyang diin ang aking mga mata at labi. Hindi ako pupunta bilang isang pinabayaang asawa. Pupunta ako bilang isang taong humihingi ng hustisya. Nagsuot din si Nanay ng isang eleganteng itim na bestida. Hinawakan niya ang aking kamay. Tara na, anak. Oras na para ibaba ang telon. Ang The Manila Pearl Hotel ay napakaganda ng gabing iyon. Ang EA Hall ay puno ng mga lobo at bulaklak. Si Rafael, sa kanyang eleganteng suite, ay nasa pintuan kasama ang kanyang mga magulang. Masayang-masaya sila. Si Sofia, sa isang puting gown, ay karga ang sanggol sa pangunahing mesa. Ang pagdating namin ni Nanay ay nagdulot ng panandaliang katahimikan. Tinignan kami ni Rafael at ng kanyang mga magulang ng may pagkainis, ngunit sa harap ng mga bisita, pilit silang ngumiti. Dumating ka pala, sabi ni Rafael, may babala sa kanyang boses. Nangako ako, ngumiti ako at pumasok kasama si Nanay, hindi pinapansin ang mga bulungan. Nagsimula ang party. Pagkatapos ng pambungad na pananalita ng aking biyenan, inimbitahan ng MC ang lahat na panoorin ang isang video ng mga cute na sandali ng sanggol. Iyon ang pagkakataon ko. Tumayo ako. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa nagulat na MC. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nagbago ang mukha ni Rafael at ng kanyang pamilya, susubukan sana nila akong pigilan. Paumanhin sa abala, sabi ko, malinaw at kalmado ang aking boses. Ako si Andrea, ang legal na asawa ni Rafael. Sa masayang araw na ito, mayroon din akong maliit na regalo, isang espesyal na video na gusto kong ihandog sa aking asawa, sa kanyang pamilya, at kay Sofia, bilang aking pagbati sa bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos, sinenyasan ko ang technical staff na inayos na ni Nanay. Namatay ang mga ilaw at umilaw ang malaking screen. Nagsimula ang video ng Masayang Pamilya. Ang unang eksena ay si Rafael na pumipili ng damit para kay Sofia sa mall na may caption, Marso. Sabi ng asawa ko, may kamiting siyang kliyente.
Sumunod ang serye ng mga litrato nila na pumapasok at lumalabas sa Rockwell, kumakain, at namimili. Pagkatapos, ang eksena ng buong pamilya ng aking biyenan na masayang inaalagaan si Sofia sa tea shop na may caption, "Pamilyang nagkakaisa." Ang mga walang hiyang mensahe ni Sofia sa Viber ay malinaw na ipinakita. Ang kopya ng titulo ng bahay na may 4 na pangalan ay pinalaki. At sa huli, ang mga litrato sa ospital, si Rafael na masayang karga ang kanyang anak habang nagsisinungaling sa akin na nasa Boracay siya. Natahimik ang buong hall. Mula sa katahimikan, naging bulungan hanggang sa hayagang usapan. Tumingin ang lahat sa pamilya ni Rafael nang may hindi makapaniwalang tingin. Namutla si Rafael at naging kulay ube. Sumigaw siya, "Itigil niyo yan! Patayin niyo ang kalokohang yan," at tumakbo papunta sa entablado. Ngunit huli na ang lahat. Nagtapos ang video sa isang larawan ng divorce papers na may 400,000 pisong kabayaran at isang huling linya. Ito ang halaga ng 4 na taon ng aking kabataan at lahat ng aking isinakripisyo. Bumukas ang mga ilaw at nagkagulo ang lahat. Sigawan, iyak ni Sofia at mga mura mula sa aking biyenan. Nagsimulang mag-alisan ang mga bisita, nag-iwan ng mga mapanuyang tingin. Ang masayang party ay naging isang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado kaming lumabas ni nanay. Hindi ako lumingon. Hindi ko kailangang makita ang kanilang kaawa-awang kalagayan. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Ang dula ay natapos na at ito pa lang ang simula ng hustisya. Ang bagyong nilikha namin ni nanay sa The Manila Pearl Hotel ay mas malakas kaysa sa aming inaasahan. Nang gabing iyon, kumalat sa social media ang mga video ng kaguluhan sa party. Ang tunay na mukha ng new Golden Bachelor na si Rafael at ng kanyang pamilya ay nabunyad. Siyempre, hindi sila nanahimik. Dahil sa desperasyon, sinimulan nila ang isang maruming pag-atake. Kinaumagahan, ginising ako ng malalakas na katok at sigaw. Nakita ko si Rafael at ang kanyang mga magulang sa labas, galit na galit. Alam kong hindi ko ito matatakasan. Tinawagan ko muna si nanay at ang aming abogado bago buksan ang pinto. Pagkakita sa akin, sinugod ako ng aking biyenan, akmang sasampalin. "Hayop ka! Pinahiya mo kami! Gusto mo bang mamatay?" Inasahan ko na ito kaya umatras ako. Sumugod din si Rafael at ang kanyang ama, puno ng pagbabanta. Sinabi nilang gawa-gawa ko lang ang lahat dahil sa selos. Ang kanilang pagwawala ay natigil lang nang dumating si nanay at ang abogado. Ang pagkakaroon ng ibang tao ay nagpatigil sa kanila. Kalmadong sinabi ng abogado na umalis sila, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Umalis sila ng may galit, nag-iwan ng mga sumpa. Ngunit simula pa lang iyon. Sinimulan nila akong siraan online. Sa mga community group at social media, lumabas ang mga post na naninira sa akin. Nagbayad sila ng mga tao para magsulat ng mga kwento. Sa kanilang kwento, ako ang masamang asawa, maluho at hindi marunong mag-alaga ng pamilya. Sinabi nilang baog ako kaya naiinggit sa kaligayahan ng iba. Inimbento pa nilang ako ang unang nangaliwa. Ang mga kasinungalingan ay kumalat. Ang pinto ng bahay ko ay binuhusan ng pulang pintura at ang harap ay tinambakan ng basura. Nagsimulang tumingin sa akin ng iba ang mga kapitbahay. Halos ihiwalay nila ako sa aking sariling komunidad. Napakabigat ng mga araw na yon. Kahit handa na ako, ang mga pag-atake ay nakakapagod at nakakasakit. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Ngunit laging nandyan si nanay. "Anak, huwag kang bibigay." Mas ginagawa nila ito, mas nagpapakita na takot sila. Wala na silang ibang magawa kundi mga maruruming paraan. Ang trabaho natin ay manatiling kalmado, kolektahin ang lahat ng ebidensya ng kanilang paninirang puri. Ang korte ay hindi naniniwala sa tsismis. Naniniwala sila sa ebidensya. Ang mga salita ni nanay ay nagbigay sa akin ng lakas. Sinunod ko siya. Tahimik kong kinunan ng screenshot ang lahat ng paninirang puri at mga litrato ng paninira sa aking bahay. Lahat ay ibinigay sa abogado. Nagsimula na ang legal na laban at alam kong magiging mahirap ito. Ngunit wala na akong atrasan. Kailangan kong lumaban hanggang sa huli para mabawi hindi lang ang aking ari-arian, kundi pati na rin ang aking karangalan. Ang legal na laban ay mas matagal at mas nakakapagod kaysa sa aking inaasahan. Kumuha ng isang magaling na legal team ang pamilya ni Rafael. Patuloy nilang sinasabi na ang aking mga ebidensya ay gawa-gawa lang dahil sa selos.
Ang paninira sa social media ay hindi tumitigil. Ang pressure mula sa publiko at mga kapitbahay ay mabigat. Kahit na sinasabi ng aking abogado na tayo ang mananalo, hindi ko maiwasang mangamba. Sa gitna ng pinakamatinding tensyon, muling naging tagapagligtas si nanay. Isang gabi, habang tinitignan namin ang mga papeles, biglang natigilan si nanay. Andrea! Ang smart speaker! Naaalala ko na. Anong speaker, Nay? Iyong regalong binili ko para sa tatay ni Rafael noong birthday niya. Iyong kulay abo na speaker. Hindi siya marunong sa teknolohiya, ginagamit lang niya para makinig ng balita. Pero naaalala ko, ang speaker na iyon ay may feature na otomatikong nagre-record ng mga pag-uusap para mapabuti ang karanasan ng gumagamit. Baka sakali. Isang pag-asa ang sumilay sa akin, ngunit mabilis ding nawala. Pero paano natin makukuha yon ngayon, Nay? Siguradong hindi nila ibibigay. Ngumiti si nanay ng misteryoso. Ako na ang bahala. Kinabukasan, naghanda si nanay ng isang malaking basket ng regalo. Sinabi niyang bibisitahin niya ang kanyang mga balae para makipag-usap sa huling pagkakataon. Nag-alala ako, ngunit pinigilan niya akong sumama. Mag-isa siyang pumunta. Gaya ng inaasahan, hindi siya pinapasok sa simula. Ngunit umiyak si nanay, sinabing dapat mag-usap ang mga matatanda para maiwasan ang tsismis. Dahil sa hiya, pinapasok nila siya. Sa loob, hindi binanggit ni nanay ang tungkol sa hiwalayan. Nagreklamo lang siya tungkol sa tadhana. Pagkatapos, dinala niya ang usapan sa kalusugan ng aking biyenan. Mukhang pagod kayo nitong mga nakaraang araw. Naaalala ko po pala yung smart speaker na ibinigay ko sa inyo. May problema po ba? Narinig ko po kasi na may recall para sa libreng software update. Gusto niyo po bang dalhin ko para ipaayos? Hindi gaanong maalam sa teknolohiya ang aking biyenan, kaya pumayag agad siya. Sige, dalhin mo na. Laging sira-sira yan. Naghinala ang aking biyenan, ngunit mabilis na idinagdag ni nanay, opo, ipapaayos ko po at bibili ako ng bago at mas maganda para sa inyo, bilang huling alaala. Nang marinig ang bago at mas maganda, hindi na siya umimik. Nagawa ni nanay na makuha ang kayamanan. Agad naming tinawagan ang isang pamangkin na magaling sa teknolohiya. Ikinonekta niya ang speaker sa computer. Lumabas ang maraming audio files. Halos lahat ay balita at mga lumang kanta lang. Nang malapit na kaming sumuko, isang recording ang nagpatigil sa amin. Ito ay na-record isang gabi matapos hilingin ni Rafael ang hiwalayan. Malinaw ang boses ni Rafael at ng kanyang ama. Masyadong madali siyang pumayag sa hiwalayan, baka may plano siya. Sabi ni Rafael nang may pagmamalaki, anong plano ang magagawa niya? Sabi ng kanyang ama, nasa atin na ang titulo ng bahay. Ang personal niyang ipon, makukuha na rin natin. Ang mana niya na itago ko na. Wala siyang ebidensya. Pagkatapos ng first month celebration ni Kiko, palalayasin na natin siya. Ang babaeng baog ay dapat umalis ng walang dala. Tumawa si Rafael, buti na lang naisip kong isingit ang papeles ng paglilipat ng pangalan sa mga dokumento ng loan. Ang tanga niya, naniwala agad, pumirma ng hindi man lang binasa. Natigilan kaming lahat. Ito na, ang pinakamatibay na ebidensya, isang pag-amin mula mismo sa kanilang mga bibig. Kinumpirma nito ang buong plano ng pandaraya. Nanginginig kong isinave ang audio file sa isang FSD. Muli, bumuhos ang aking mga luha. Ngunit ngayon, mga luha ito ng ginhawa at pag-asa. Ang kanilang maruming laban, ang mga paninirang puri. Lahat ay matatapos dahil sa ebidensyang ito. Ang hustisya ay abot kamay na. Sa huling araw ng paglilitis, napakatindi ng tensyon sa korte. Ang abogado ni Rafael ay patuloy na nagbibigay ng matatalinong argumento. Si Rafael at ang kanyang pamilya ay nakaupo ng may kumpiyansa, sigurado na sila ang mananalo. Nang tila matatapos na ang paglilitis na hindi pabor sa akin, ngumiti ang aking abogado at humingi ng pahintulot na magpresenta ng isang huling ebidensya. Ito ay isang audio recording, Your Honor. Isang recording na maglilinaw sa buong kaso. Isinaksak ang FSU sa sound system. Natahimik ang buong korte. At doon, umalingaw-ngaw ang pag-uusap ni Rafael at ng kanyang ama. Bawat salita tungkol sa panlilinlang, sa plano ng pag-agaw ng ari-arian, lahat ay nabunyag. Ang mukha ni Rafael at ng kanyang ama ay namutla. Ang aking biyenan ay hindi makapaniwala.
Tiningnan nila ang smart speaker na hawak ng aking abogado. Hindi nila inaasahan na ang sarili nilang kasamaan ang magiging kanilang katapusan. Natapos ang recording, ngunit nanatili ang katahimikan. Tumingin ang hukom kay Rafael ng may kabigatan. Wala nang saysay ang anumang pagtanggi. Ang ebidensya ay napakalinaw. Ibinaba ang huling hatol. Ang kontrata ng pagdaragdag ng pangalan sa titulo ay idineklarang walang bisa dahil sa pandaraya. Ang bahay ay idineklarang ari-arian naming mag-asawa, at dahil karamihan sa pera ay galing sa aking pamilya, at dahil sa lahat ng aking dinanas, ipinagkaloob sa akin ang buong pagmamay-ari ng bahay. Hindi lang walang nakuha si Rafael, kinailangan pa niya akong bayaran ng malaking halaga para sa moral damages at sa halaga ng pamanang pulseras na kanyang kinuha. Ang hustisya ay naipatupad na. Nang araw na yon, paglabas ko sa korte, naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Ang nakakapagod na laban ay tapos na. Nanalo ako. Ang mga sumunod na araw ay ang pagbagsak ng pamilya ni Rafael. Dahil sa eskandalo, natanggal siya sa trabaho. Nasira ang kanyang reputasyon. Si Sofia, nang makitang ang kanyang golden bachelor, ay isa ng bigo at baon sa utang, ay iniwan siya, dinala ang kanilang anak. Nawala lahat kay Rafael, career, pera, pamilya, at ang kabit na kanyang ipinaglaban. Ako naman, hindi ako nagdiwang, naramdaman ko lang ang kapayapaan. Ibinenta ko ang lumang bahay, puno ng masasakit na alaala. Ginamit ko ang pera para bumili ng isang mas maliit at masayang apartment para sa amin ni nanay. Ang nasirang kasal ay maraming kinuha sa akin, ngunit binigyan din ako ng isang mahalagang aral. Tinuruan ako nitong maging matatag, protektahan ang aking sarili, at mahalin ang aking sarili. Hindi na ako ang dating inosenteng babae. Gamit ang bahagi ng natirang pera, nagpa siya akong gumawa ng isang makabuluhang bagay. Nagtayo ako ng isang maliit na non-profit organization na tinawag na Muling Pagsilang, na nagbibigay ng libreng legal at psychological na tulong sa mga babaeng nasa katulad kong sitwasyon. Gusto kong gamitin ang aking kwento para tulungan ang iba. Isang hapon, habang nakatayo sa balkonahe ng aking bagong apartment, pinapanood ang mga taong nagmamadali sa ibaba, naramdaman ko ang isang ganap na kalayaan at kapayapaan. Ang nakaraan ay sarado na. Muli akong isinilang mula sa abo ng aking kasal. Isang bagong buhay na may bagong kahulugan ang naghihintay sa akin.